Noong unang panahon sa malayong lupain ng Ibalon, may tatlong bayani nagtataguyod ng kapayapaan at kaunlaran. Ito ay sina Baltog, Hanjong at Bantong. Sila ang nagbigay ng pangalan at dangal sa ating bayan. Ako si Baltog, anak ng Hanjong ng Botabara. Narating ko ang lupain ng ginto, sugat at ilog. Dito ako magtatanim at bobuo ng bagong buhay. Kaya pagdating Baltog! Maligayang pagdating! Ngunit mag-iingat ka sapagkat may mga halina na naglalagalag dito. Hindi ako natakot. Ipagtatanggol ko ang lupa niya to, sino mang makakaaway. Isang gabi, habang abala si Baltog sa pagtatanim, dumating ang dambuhalang baboy Ramona si Tandayag. Sinira nito ang mga pananim at winasak ang mga taniman. Sino sumira na aking mga pananim? Hindi ako makakapayag. Lalabahan kita, Tandayag. Sa tindi ng kanyang lakas, napatay ni Baltog si Tandayag gamit lamang ang sariling kamay. Naging tahimik na muli ang Ibalon. Pagkatapos si Baltog, dumating si Hanjong, isang matalino at matapang na pinuno. Pinangunahan niya ang mga tao upang magtayo ng mga tulay, bahay at bangka. Ngunit may mga halimaw pa rin nagtatago sa kagubatan, buhaya sa ilog, dambuhalang ibon sa langit at mga batong gumugulo na parang buhay. Ngunit lahat iyon ay nilabanan ni Hanjong at ng kanyang mga tauhan. Tayo magtulungan. Gagawa tayo ng mga daan na tulay para sa pagkakaisan ng ating bayan. Pagtuturo ng pagsulat, paghabi, at paggawa ng palayok. Mabuhay si Hanjong! Mabuhay! Sa kanya ang ulad ng Ibalon! Mabuhay! Ngunit may isang nilalang nakakaiba. Maganda, matalino at mahiwaga. Siya si Oriol, kalahating babae at kalahating ahas. Hanjong, bakit mo winasak ang kagubatan ko? Hindi ko layan manira, Orion. Gusto ko lang mapayapa at mapaunlad ang Ibalon. Kung ganon, tutulungan kita, ibabahagi ko sa iyo ang liyam ng kalikasan upang mapaunlad ang bayan mo. Dahil sa tulong ni Oriol, naging masagana at maunlad ang Ibalon. Nagtulungan ng tao at kalikasan para sa kabutihan. Ngunit, hindi pa rito nagtatapos ang lahat. May isang nilalang na higit na mas mabangis, si Rabut. Ang nilalang na kayang gawing bato ang sino mang hawakan niya. Si Rabut, walang makakataan sa akin. At na kung sino mang aking mahawakan, magiging bato. Maraming nagtangkang pumatay kay Rabut. Ngunit lahat ay naging bato. Hanggang sa dumating si Bantong, isang matalinong mandirigma. Ako si Bantong. Handa akong ialo ang aking buhay para sa Ibalon. Kasi kung sa umaga natutulog si Rabut, doon ko siya atakihin. Mabuhay si Bantong! Sa karunungan ni Bantong, hindi siya lumaban ng harapan. Hinintay niyang matulog si Rabut. Ito na ang iyong wakas, halimaw. At doon, napatay ni Bantong si Rabut. Muling bumalik ang kapayapaan sa Ibalon. Ngunit isang araw, dumating ang matinding unos. Malalakas na ulan, baha. Maraming nawasak, ngunit ang alaala ng tatlong bayani ay nanatili. Ang Ibalon ay di kailanman mawawala. Habang may tapang, talino at kabutihan, mananatiling buhay ang diwa ng ating bayan. Baltog, Bantong at ako. Tatlong bayani. Isang layunin para sa kapayapaan at kaunlaran ng Ibalon. Ang Ibalon ay di kailanman mawawala. Habang may tapang, talino at kabutihan, mananatiling buhay ang diwa ng ating bayan. Baltog, Bantong at ako. Go, pasok Baltog! Bye! Okay. Okay, go. Kung sinangin naman, di ba? 3, 2, 1, go. Go.